Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo." Ang salita ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin, sa iyo o poon sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Tumugon siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo," wika ni Jesus.
gawin mo yan at mabubuhay ka." Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, pinugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. "Ang nagpakita ng habag sa kanya," tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong maawain, dinggin mo kami. Para sa Santa Iglesia, matulad nawa siya sa mabuting Samaritano at maging tagapaghatid ng tulong at awa sa lahat. Manalangin tayo. Para sa ating mga pastol sa simbahan, turuan nawa nila ang mga mananampalataya sa salita at sa gawa upang higit na maipamalas ang pagkalinga sa mga nagdurusa at nangangailangan kaysa mga gawaing pandibosyon. Manalangin tayo. Para sa lahat ng naglilingkod sa larangan ng medisina, naway tulad ng mabuting Samaritano ay bukas palad at mahabagin nilang pangalagaan ang kanilang mga pasyente. Manalangin tayo. Para sa mga taong nasa gitna ng away o anumang sigalot, naway alalahanin nilang tayong lahat ay mga anak ng iisang Ama at mga kapatid ni Hesukristo. Manalangin tayo. Para sa lahat ng nahihirapan sa pagtanggap sa kanilang mga kinamumuhiang tao, naway ang turo at halimbawa ni Jesus ay maging inspirasyon at pampasigla sa kanila. Manalangin tayo. Upang tayong lahat ay matutong kumilatis at kumilala ng tamang daan sa buhay at ng ating mapahindian ang anumang naglalayo sa atin kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan.